Ano bang masasabi ko sa Dragon War nung panahon ni Duterte? Ang masasabi ko dyan, walang Dragon War at peke ang Dragon War. Unang-una silipin natin yung ginawa niyang nakaraang 6 na taon. Pag-upo niya pa lang, sinabi niya sa kanyang pangako bago siya umupo ay tatapusin niyang droga sa loob ng 3 buwan. If I am president, I would get rid of drugs. Just give me 3 to 6 months. So nung makaupo siya, kinausap niya ngayon ng mga pulis at binigyan niya ng basbas na patayin ang lahat ng mga drug addict. My order to the police and to the military is to shoot to kill. Kaya nagkaroon ng tukhang. Ang mga pulis naman, para ganahan at sundin yung kanyang kagustuhan, binigyan niya ito ng reward na bawat isang addict na mapapatay nila ay mayroong katumbas na kabayaran. At bukod doon, maaari pa silang mag-promote sa kanila. Nandiyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon, 1 million po sa mga ninja cops patay. Pag buhay, 1,000,000 lang po. Pag lumaban, 2 million. So lumipas ngayon 3 buwan, marami silang napatay na drug addict, mga pusher. At ang masakit naman dyan ay pati yung mga sibilyan na wala namang kinalaman sa droga, idinamay niya. My son is not a dog or a pig to kill like them. Ito pa yung masakit na katotohanan, hindi naman natin nilalahat. Merong mga ilang pulis na kasabwat naman talaga sa illegal na droga. At yung mga pusher, yung droga na kinukunan nila ay mga pulis din na pumatay sa kanila. Kaya nga nagkaroon ng traidoran eh. Kaya yung mga pulis na nabasbasan ni Duterte na patayin ng mga addict, napakadali lang sa pulis na hanapin kung sino yung kanilang prospect. Kasi alam nila kung sino yung tulak at alam nila kung sino yung mga drug-addict. Nakita ko po si Papa habang nakatutok sa ulo niya yung baril. Saglit-saglit lang po, tapos pinutukan na po. Hirap po kasi hindi mo alam kung paano ka magsimula, kung paano mo bubuhayin yung mga anak mo. Bakit? Kasi dahil nga dun sa reward system at dun sa promotion sa kanilang trabaho. Kaya yung mga pulis na abusado, hindi naman din nila lahat. Pati mga civilian at mga inosenteng tao, idinamay nila para lamang dun sa pangako ni Duterte. Yun yung ginawa ni Duterte. Yung ginawa niyang pagpatay sa mga addict, ang pakilala niya sa mga tao at pinaniwalaan naman ng iba na drug on war na yon. Pero pagka uunawain natin yung salitang drug on war, yung gera laban sa droga, dapat hindi ka nagpo-focus lang doon sa mga addict. Dapat ang pupukusan mo, paano mo ba masasawata, mapapatigil, mapipigilan yung paglaganap ng droga. Eh kahit isang drug lord, wala silang nahuli. Natapos na yung 3 buwan, ang dami pa ring addict at ang dami pa ring droga. Bakit hindi nawawala ang droga? Sinasabi ko, I can clean it in 6 months. And after that, I realized na nagkamali talaga ako. Natapos na lang yung termino niya ng 6 na taon, andyan pa rin yung droga. Baka naman maaring tama si Trillanes, si Asierto at yung iba pa na meron siyang koneksyon sa mga drug lord at meron siyang alam sa kalakalan sa droga. Kaya siya ang pinaka-lords of all the drug lords. Siya ang pinaka-protector ng mga drug lord dito sa Pilipinas. Yan is si Michael Yang at si Alan Lim. Si Michael Yang ang tumangkap ng 2 container van na naglalaman ng mga chemicals na ginamit sa paggawa ng shabu doon sa Domoy. Kaya na-discover yung shabu na yan sa magnetic liquor sa MICP dahil sa informasyon na ibinigay ko sa kanila. Si Michael Yang ang ang gatekeeper ng droga. Actually nga sinasabi ni Chief PNP Albayalde, bakit daw hindi ko inimbestigahan? Paano mo maiimbestigahan ng isang appointed presidential advisor on economic affairs na may mga security ng mga PSG? Paano ka magkukondak ng surveillance sa isang tao na protected sa itaas? Ang nagprotekta sa kanila, Michael Yang sa area Danlip, ay itong si Chief PNP Bato de la Rosa, Oscar Albayalde, Director General Aquino, Director General Villanueva, si Bongo, si Presidente Duterte. Hindi nyo ba napansin? Bakit puro mahirap lang yung pinatay ng tukhang? Bakit yung mga mayayaman na sila? Ano man ang totoo, para sa akin, mali pa rin ang ginawang Dragon War ni Duterte.